Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa amin at kasalukuyan pong binabangaw yung napakita ng malayuan para makita. Badong, bakit mo kinakantyawan? Talagang gano'n eh. Kasi minority lang daw yung 1.8 o 2 million na rally na iglesia led eh. Minority lang daw yun. Tinignan ko naman 'tong majority. Kung eto pala ang majority, 'wag naman natin sabihing nilalangaw, binabangaw po, binabangaw kasalukuyan 'no. Pag-uusapan din po natin eto po si Mike Abe, sinisisi po kaya raw hindi umuusad-usad yung, impeachment sa Kongreso ay, may kasalanan niyan o may kagagawan niyan si Martin Romualdez. Okay. Sa kasawiang palad po, imbes po maging maganda yung tugon ni BBM, hinihintay natin tumugon si BBM, eh. Imbes po maging maganda yung tugon sa 2 milyon na, rally ng INC-led peace rally in support of BBM. Sinusuportahan lang si BBM, eh. Tila kinampihan pa po o pinanigan ni BBM ang kanyang, ang si Juan Ponce Enrile tungkol sa, hindi, negatibong, reaksyon ni Enrile dito po sa ginawa ng INC. Yan po mga pag-uusapan natin at iba pa pong mga balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Kanina nakikinig ako kay Ay. Ngayon pinanonood ko 'no, yung, rally po ng mga pro-impeachment. Binabangaw po. Kasalukuyan pong binabangaw 'no? Ano ba naman 'yan? Baka mas marami pa yung nakasulat sa panawagan na pangalan ng ano, baka mas marami pa po yung pangalan na naisulat, ah, na mga pangalan ng vloggers nila kaysa dun sa umatin. At saka yung main speaker nila, grabe. Si Franz Castro po ang pangunahin nila. Kumbaga, kung dito po sa kabila, yung politikong pangunahin, hindi ko alam kung meron pa silang mga religious, Kasi kasama yata ang mga ano riyan, yung mga kaparian, eh. O yun naman po purpose niya kaya nila inorganize. Para manood po at karamihan po sa nanonood, tinitignan lang kung gaano sila karami. Ano naman mahita mo kay Franz Castro? Wala namang katuturong salita si Franz Castro. Si Franz Castro na yung kanilang ano, eh, yung kanilang pinakapangunahing, anong tawag diyan, main speaker nila. May tanungan portion pa, eh. Ngayon lang ako nakakita na rally na may tanungan portion. Miski yung mga ibang vlogger yata hindi naman. Nakakatakot 'no, nakakatakot. Minority lang kasi yung 2 milyon. Eto na po yung majority. Yan siguro mga 30. Mga 30 siguro sila diyan. Okay. Alam po ninyo, wala naman pong problema, karapatan naman po yung mag-rally 'no. Wala po kaming nakikitang problema. May minsan nga mga pagtitipon namin mas konti, eh. Ang problema kasi yung mga pahayag ninyo, 'no? Yung 2 milyon na dumalo, yung nag-rally na anti-impeachment na pinangunahan ng INC, 'no? Kinakantyawan niyo. Yun yung dun kayo nagmumukhang kumbaga
Kung konti lang po yung umaattend ng rally, wala po akong problema kasi minsan konti lang din naman yung mga rally na umaattend, eh. Kaya lang yung pangangantyaw, eh. 2 milyon yung umattend. Kinantyawan niyo pa rin, Karen King. Thank you very much sa 320 yen. Konnichiwa, Kuya Badong, at sa lahat. Konnichiwa. Napakakonti ninyo. Pero ang lalakas ng loob ng kantyawan, yung malaking rally ng INC. Tsaka yung timing, eh. Yun po yung timing. Kung ordinary po yan, nagpalamig muna sila. Eh, hindi, eh. Nanawagan agad, eh. Parang tatapatan namin. Parang ganun yung dating, eh. Kung ako organizer niyan, magpapalipas muna ako na 1 buwan. Kasi katatapos lang, araw pa lang, eh, 'di ba? Wala pa yatang 1 linggo. Buhat no nagrally yung milyon-milyon na nagrally na antay. Kaya nagmumukha po, kahit na ano pong paliwanag ninyo, daanin nyo na naman sa media, nagmumukha po talagang kaunti lang ang naniniwala na dapat ma-impeach si BP Sara. Eh sa totoo lang, miski yung pinagbatayan nyo, hindi naman, niloloko nyo pa rin yung tao, hindi naman po totoo na 41%. No? 19% lang po sa SWS. Dahil yung 55% na nagsabi na hindi naman sila sumasang-ayon o hindi rin naman sila tumututol, ibig sabihin hindi po nila alam na may nagaganap na impeachment, eh kasama po ron, di ba? O yun yung problema. Naknang po pa, nakapatay pala yung ads ko. Okay, yung timing po nyo na bigla kayong bakit ako naka-off pa rin? Ayun. Yung timing po na bigla nyo susundan, katatapos-tapos, press na press pa lang po, yung napakalaking rally ng INC, tapos mananawagan kayo ng pro-impeachment naman, is top, no? Eh di nagmukha lang kayong literal na hindi po tanga, eh. Nagmukha kayo talaga, kasasabi ko lang patsabilyo, eh. Mahirap ka talaga umintindi. Sinasabi ko, may mga maliliit din namang rally. Hindi naman po nakakahiya, karapatan naman ng tao na mag-rally. 'Di ba? Pero yung tatapatan ninyo at kinakantyawan ninyo na yung rally na milyon-milyon ang dumalo ay minority. Tapos magpapakita kayo na 30 lang. Bakit sa inyo ba yung INC? Eh kung yung INC nga, nire-recognize kami. Alam niyo po ba nung sa mismo, yung speaker po ng mga INC? Eto kasi mga to, mga tukmol. Umatin kami ron, hindi dahil yung paniniwala namin, hindi dapat ma-impeach si BP Sara. No? Ngayon, kung pinagbabawalan nyo kami na umatin sa rally ng INC, eh, hindi naman kayo INC. Hindi naman kayo INC in the first place, eh. O, bakit nyo kami pinagbabawalan? Wala na kaming problema dyan. Huwag nyo na pong problemahin yan. Ang pinoproblema, ito kasi yung timing ninyo. Hindi ko naman sinisisi yung mga maliliit na rally. Malaking rally, konting rally, maliit na rally, pwede po. Alam nyo, marami na pong rally na nagpakita kami na kaya naming isustain. Libo. Kaya naming isustain araw-araw. Yung KOJC lang dito sa may na pinangungunahan ng ating senator, Pastor Quebuloy. Nung sila po ay nagrally dyan na marami po o karamihan po o lahat po ng KOJC member ay Duterte. Yan po,
Nilahukan po yan ng mga Duterte, KOJC, Pastor Quebuloy group. Sustain po yan. 1 linggo po yan. 1,000 po araw-araw. Oh, hindi nyo kaya yun. Dito po sa EDSA Shrine, huli nga yung shrine kasi parami na ng parami. Kung tapos po yung mga maisog rally, libo-libo po yan. Kada rally ng maisog, libo. Meron na pong pruweba yung mga Duterte supporters. May kakayahan kami na mag-conduct ng rally. Hindi ko kinakantsawan yung rally ninyo. Ang problema nyo, timing. 'Di ba? Tignan nyo. Tinapatan ninyo yung EDSA rally namin, EDSA Shrine rally namin. 'Di ba? Nag-rally rin kayo. Pro BBM. Nagpunta rin kayo doon. Nagmukha kayong tanga. Konti lang kayo. Tapos, wala pang 1 araw. Samantalang EDSA Shrine rally, mahigit 1 linggo yun. Kung hindi pa binakura ng mga pulis yun, padami ng padami yun. Ngayon, kayo, nag-rally kayo, konti. Nagmukha lang kayong engot. Ngayon, eto po ang pinakamalupit sa lahat. Nag-rally po, Iglesia ni Cristo led. Hindi nila maintindihan yung Iglesia ni Cristo led. Lagi pa rin nilang sinasabi, Iglesia ni Cristo yan, hindi naman DDS yan. Sinabi ba namin na kami yan? Kayo nga nagsasabi na hina-hijack namin yung Iglesia ni Cristo rally. Di ba? Vlogger nyo nagsasabi na umiepal kami ron. Hindi po kami kailanman umiepal. Nagkataon lang na si Senator Marcoleta ay sinusuportahan namin. Masama ba sumuporta? Nagkataon lang na tumakbo sa Duterte si Marcoleta. Pero si Marcoleta po ay walang dudang Iglesia ni Cristo. Hindi nila naunawaan yan. Akala nila si Marcoleta, pinasukan niya ng political na agenda yung rally. Utot nyo. Planado yung rally na yun. Pati mga magsasalita doon, walang nakalusot doon. Kung sino po yung organize nga Believe nga ako sa mga Iglesia ni Cristo. Ganun pa sila magpa-rally, no? Hindi po pwede doon na pupunta at pwede ba ako magsalita? Hindi po ganun ang rally ng Iglesia ni Cristo. Tapos sasabihin ninyo na nagkaroon ng political agenda si Marcoleta. Sa tingin nyo, hindi naprobahan ng Iglesia ni Cristo yung speech ni Marcoleta, yung masasabihin niya? Kayo naman, no? Ngayon po, ang main speaker nyo si Franz Castro. Bilib na bilib ako, no? Magkakasama na sila. Si Franz Castro na anti-Marcos, ngayon kasama nila sa rally. Dapat tinanong nyo si Franz Castro, hindi ka na ba anti-Marcos? Huwag nyo naman po sabihin nilangaw, binangaw po sila. Ang nakakahiya po ron, immediately after, wala pang 1 linggo. Dapat nagpalipas muna kayo. No? Nagpalipas na muna talaga kayo dapat. Para sa ganun, hindi kayo pinagtatawanan. Ang problema pa, kinakantsawan nyo pa kasi yung Iglesia rally. Yung INC-led rally, kinakantsawan nyo pa, kaya kayo nagmumukhang tanga ngayon. Biruin nyo, sabihin nyo na minority lang yung Iglesia. Ang katwiran po nila, bakit po minority? Kasi ganito, no? Konti lang naman daw talaga yung Iglesia. Ang pinakamarami raw, Katoliko. Tanong ko, bakit sa Katolika ba walang pro-Duterte? Nasolo nyo ba yung Katoliko? Solid ba ang Katoliko na lahat ay anti-Duterte? Utot nyo. Mas marami sa Katolikong pro-Duterte. Boss, pasuyo kay Dudes Abad, pa-jacket, salamat. Dudes Abad, mag-comment ka lang Dudes Abad para hindi tayo, para ma-jacketan ka.
Mga tanga talaga 'to. Si Franz Castro nga sumuko na. Nakinig ba kayo sa speech? Ayan ang problema niyo, eh. Dito kayo nakikinig sa'kin, eh, makinig kayo kay Franz Castro, yung speaker niyo sa rally. Sumuko na nga, eh. Wala silang mapapirma, hindi niyo ba naintindihan 'yon? Isa pang sumuko. Etong si Mike Abe. O, pinakikinggan ko kanina, eh. Sinisisi po ni Mike Abe kung bakit wala po nangyayari sa impeachment dahil daw lahat daw ng nagaganap sa Kongreso ay si Martin, dumadaan kay Martin. Okay, kaya po yung impeachment, sinabi niya yun, dumadaan kay Martin lahat. Hindi ko alam kung bakit. Dahil takot na takot si Abe. Parang si Dilima yan si Abe. Takot na takot si Abe na makabalik yung mga Duterte. Kaya banat dito, banat doon. Pati si Martin, binanata na. Na kaya daw hindi nag-impeachment pa rin dahil inaawat ni Martin Romualdez. Yan yung problema nyo, di ba? Eto mga to, impeach. Ngayon lang, kapapakinig ko pa lang kay Franz Castro. Wala silang makuwang nakikiusap nga sa inyo. Kumbinsihin nyo raw yung mga congressman nyo para pumirma sa kanila. Kumbinsihin nyo yung mga congressman nyo para pumirma sa impeachment. Ibig sabihin, walang pumipirma. Kawawa naman. Ano lang kayo, mag-heart lang kayo dyan para may silbi tayo. Asa na yung anong pangalan nun? Nang in-sponsor ni Cap Elsar. Dudes Abad. Asan ka na, Dudes Abad? Bakit po takot na takot si Abe? Alam nyo na, tanggal. Tanggal ka na sa PTV4. Pag upo ng mga Duterte, tanggal ka na sa PTV4. Wala ka ng trabaho ulit. Vlogger ka na lang. Yan po, takot na takot yan. Kasi hindi po naman sanay mag-i-oposisyon yan. Kung sino nakaupo, nagsisip-sip yan. Ang dami mong binanat sa mga Duterte. Nakakahiya na. No? Marites Sonsona, thank you very much sa 20. Pero wag po natin sabihing nilangaw, binangaw po sila, binangaw. Ayan, kawawa naman. Inimbitahan nyo ba si Mike Abe at si Coach Bukbok? Pati sarili niya yata mga vlogger, hindi dumalo. Mga vlogger niya yata, ayaw dumalo sa rally. Paano kayo makakapag-imbita niyan? Sarili niyong vlogger. Marites Sonsona, thank you. Okay, punta po tayo rito sa medyo malupit-lupit na talakayan, no? Ako, nalungkot po ako. Kung ako po iglesia, malulungkot din po ako. Kasi, buong akala, eto talaga, totoo po yun eh. May sinabi po si BBM, hindi na siguro natin malaman. Yan yung problema minsan kay BBM eh. Yung buong rally na to, in support, kay BBM sa sinabi niya na ayaw niya ng impeachment kay BP Sara. Yan. Yung rally na yan, paulit-ulit doon, naroon po ako sa program, inuulit-ulit po before yung actual program, yung mga pre-program, sinasabi po yung kino-quote po, hindi lang po Cristo Rally, Peace Rally, ay suporta kay BBM sa sinabi niya na ayaw niya ng impeachment, gusto niya magtrabaho yung mga government official. Ang impeachment kasi, matitigil yung trabaho.
yung Senado at Kongreso matatali sila sa impeachment. Pero yun hindi gagalaw yung Senado. Dahil manunumpa yung mga senador bilang mga judge na impeachment court. Hindi po sila gagalaw. So lahat po to inuulit po yung sinabi ni BBM na yun. Na in support sa sinabi ni BBM na wag i-impeach si BP Sara dahil wala namang mahihita sa impeachment. Ngayon, nung nagsalita si Enrile, na kesyo yung opinion niya sa rally, yung sinasabi niya kasi, agrees with the opinion of Chief Presidential Legal Counsel that following the stance of Iglesia ni Cristo on the impeachment cases against Vice President Sara Duterte could present problematic consequences for the country. Hindi ko po maintindihan kung bakit po magkakaroon ng masamang consequence. Ang gusto lang naman ng Iglesia ni Cristo, hindi lang naman po ipatigil kung hindi magtrabaho yung mga senador at congressman para yung totoong problema. Ngayon, kung ang tinatanggap po natin, okay lang po yun kung nakakagampan po sila ng trabaho no? Kung nakakagampan po ng trabaho yung mga congressman at mga senador, malamang hindi po mag-rally yung mga Iglesia ni Cristo. Kitang-kita po ng buong Pilipinas Ang tinatrabaho na lang ng mga senador at congressman, pabagsakin yung mga Duterte. Wala nang pakialam kung kasi hodang mataas ang presyo ng bilihin, kasi hodang dumadami yung mahihirap, kasi hodang hindi na tayo makaahon, walang proyekto. Sa kabila ng mga pagbanat sa mga Duterte, putya, yung tinatrabaho yung budget natin para patronage politics. Yun po yung gustong i-correct. Ang linaw po ng mensahe ng INC rally, no? Hindi to simpleng kalimutan natin yung mga saligang batas, basta iligtas natin. Ganun nila pinalalabas Yung Iglesia ni Cristo, wala nang pakialam sa saligang batas, gusto lang nilang iligtas si BP Sara. Hindi po. Ang gusto nga ng INC, magtrabaho naman kayo, huwag panay Duterte. Ngayon, kung talagang gusto ninyo na busisiin ang lahat busisiin, hindi lang yung Duterte. Ang dami pong confidential fund Obvious naman na Duterte lang po yung binuksan yung confidential fund. Ang linaw nakikinig lang ako putya. Kala ko nga nung una, talagang pro Marcos pala yata to Alam niyo, nagdududa na nga akong sumali. Kaya lang pinanghawakan ko yung sinabi nung Iglesia ni Cristo, yung mga anchor na Net25, pinanghawakan ko yun. Na sila ay anti-impeachment. Kaya ako naroon. Pero inuulit-ulit kasi nila, ito ay bilang suporta kay Pangulong Marcos. Tignan po ninyo, baliktad po. No? Yung mga pro-BBM vlogger, kumukontra sila yung pro-impeachment. Samantalang yung presidente ng Pilipinas, inulit pa rin, kahit na sumasang-ayon siya kay JPE, inulit pa rin na wrong timing lang daw. Yan, dyan tayo pupunta. Alam nyo, kung ako Iglesia ni Cristo, magtatampo ko sa Pangulo Dahil alam ng mga Iglesia ni Cristo, kaya kami nagrally, sinabi mo ayaw mo ng impeachment. Naniwala kami sa iyo na magtrabaho yung mga tao na lutasin yung mga problema. Huwag tumutok sa pagpapabagsak sa mga Duterte, kung hindi magtrabaho, lutasin yung kahirapan, lutasin yung korupsyon, no? Tapos ngayon, nagsalita lang si Enrile.
Putya, kami na masama. Tama raw si Enrile. Biglang ang tono na ngayon. Ito po ang sinabi ni ni Pangulong Ang sinasabi kasi ni Enrile, baka maging president yan eh. Maging president siya na magpakitang gilas lang yung sila na masusunod, hindi na yung proseso ng batas. Eh yung pong impeachment kay BP Sara, hindi naman po yan dulot ng proseso ng batas eh. Yan po ay dulot ng trinabaho nila si BP Sara. Hindi naman po yan, Okay, tanyo. Ako pa raw ba naniniwala kay Marcos? Ang sarap talaga kausap ng mga to. Sana po inuunawa nyo, Tagalog naman yung sinasabi ko eh. Sumuporta kaming mga Duterte. Ang lahat po ng Duterte ngayon ay anti-Marcos. Kaya kami sumuporta kahit paulit-ulit yung iglesia na sila'y sumusuporta kay Pangulong Marcos dahil anti-impeachment yung rally na yun. No? Anti-impeachment si Marcos. Ayaw niya na impeachment. Ngayon, bago na eh, di ba? Bago na ngayon yung sinasabi ni Marcos eh. Hindi po kami naniniwala kay Ang mga Duterte po ngayon, anti-Marcos na. Ngayon, kung Duterte po kayo at pro-Marcos kayo, puti, hindi kayo Duterte niyan. Matapos pagtulungan si Sara Duterte, matapos 4 na komite nag-iimbestiga kay Tatay Digong, sasabihin nyo, Duterte pa rin kayo. Maka-Marcos pa rin kayo na Duterte. Unawain nyo lang po yung sinasabi ko. Hindi po ako naniniwala kay Marcos. Okay. Sabi naman ni Marcos, ito po. Well, JPE, Juan Ponce Enrile, is one of our best legal thinkers in the country. And he is right. Hindi mo na alam kung ano talaga eh. Tama daw si Enrile na mali daw yung INC. Sabi ni Marcos. Ikaw lang sinuportahan ng Iglesia ni Cristo eh. Ayaw mo nang magkaroon ng impeachment dahil magkakahati-hati pa mga Pilipino. Totoo naman yan eh. Alam po ninyo, nabiyak po, itong magandang paliwanag ng INC. Kaya po nabiyak ang unit team dahil nung sinimulan ninyong tirahin si Vice President Sara Duterte. Gusto nyong ma-eliminate si Sara Duterte. Ayaw nyo maging presidente siya ng Pilipinas. Dahil may gusto kayo maging presidente ng Pilipinas. Ilihim na lang natin sa pangalang Martin Romualdez. Yan ang gusto ninyo maging presidente, kasunod ni Bongbong Marcos. 'Di ba? Okay. Ngayon, tama daw si Enrile. There will be president and it will be very problematic. So, nung sinuportahan ka ng iglesia sa panawagan mo na wag impeach si BP Sara, ngayon, imbis na iglesia ni Cristo yung panigan mo dahil sumuporta sa iyo, si Enrile na kumontra sa ginawa ng iglesia ang sinuportahan niya. Tama daw si Enrile. Magiging problematic daw tayo dahil sa ginawa ng iglesia ni Cristo. Nakakantsawan pa kayo. Nakakantsawan pa ngayon yung rally na sumusuporta lang sa kanya. Naniwala naman kayo. Putang, hindi makaintindi. Hindi nga kami naniniwala kay Mark. Paulit-ulit ang puki. Hindi makaintindi ang putya. Hindi nga kami naniniwala. Naniwala ka naman dun.
Mahihina talaga mga utak ng mga nasa TikTok. Kaya dapat lagi ko magti-TikTok para may tumalino kayo. Okay. Matapos kan suportahan, ang point ko nga, matapos siyang suportahan ng Iglesia ni Cristo sa kanyang panawagan na wag impeach si BP Sara, ngayon, binanata ni Enrile yung Iglesia ni Cristo, kumampi siya kay Enrile na tama daw si Enrile. Magiging president daw. Magiging president ng pangit. Pangit daw na magiging president yung ginawa ng Iglesia. Naintindihan nyo na. Okay. Kaya lang, however, but I still think that even if Congress is mandated to process this, the House doesn't have a choice and the Senate doesn't have a choice. Once these impeachment complaints are filed, yung timing na lang. Well, I don't think that now is the time to go through that. Ulitin natin ha. Well, I don't think that now is the time to go through that. Total, sa practical matter, papasok na tayo sa campaign period. Ayan po. So ngayon, hindi na po yung tumututol siya sa impeachment kay BP Sara. Inaayunan niya na. Timing na lang. Mali na lang daw yung timing. Ibig sabihin ba, Mr. President, after ng election, sang-ayon na kayo na i-impeach na si BP Sara? Diyan tayo nalungkot, no? Diyan tayo nalungkot. Mga kapatid, na Iglesia ni Cristo. Alam ko naghihintay kayo ng tugon. Ito na po yung tugon. Sumasang-ayon na siya na dapat ma-impeach si BP Sara. Timing na lang po ang sinasabi niya na mali. Wala nang senador, wala nang congressman, wala nang senador dahil nangangampanya na sila. Hindi tayo makakapagbuo ng quorum, and so as practical matter, the timing is very poor. So ayusin nyo lang daw yung timing nyo, mga congressman. Titignan natin ngayon kung ano next move ng Iglesia ni Cristo. Ang linaw na no? Hindi ko inuudyokan, wala pong makakapag-udyok sa Iglesia ni Cristo. Ano ba? Makapangyarihan ba ako? Sa tingin nyo ba kaya may kakayahan ang isang katulad ni Badong na impluwensya ng Iglesia ni Cristo? Manunod ako. Huhulaan ko. Pwede tayong manghula, pwede tayong pero wala po tayong kakayahan na mang-udyokan. Di ba? Kasi show of force po yung ginawa ng Iglesia ni Cristo. Hindi po simpleng rally yun na nagpapakita po, show of force yun eh. Kinakailangan ito ang gusto namin. Lutasin na natin ang problema ng Pilipinas. Actually, malinaw yung gusto ng Iglesia ni Cristo. Tama na politikahan. Alam namin yung ginagawa ninyo. Pinupolitika ninyo si BP Sara. Gusto niyo siyang eliminate. Tigilan nyo na yan. Magtrabaho na tayo. Lutasin natin ang mga tunay na problema. Hindi po si BP Sara ang problema ng Pilipinas. Hindi po mga Duterte ang problema ng Pilipinas. Ano ang tunay na problema ng Pilipinas? Kahirapan, kawalan ng trabaho, nagugutom ang mga Pilipino. Wala po tayong binibigay na opportunity sa kanila para makapagtrabaho. Wala po tayong binibigay na opportunity sa Pilipinas para umunlad.
Opo, bobo po ako, ikaw ang matalino. Ngayon, ano ibig sabihin niyan, 'no? Pati po yung mga powerful na mga negosyante sa Pilipinas pumapalag na. Alam nila, kaya pumapalag yung mga tao, kaya hindi suportado ng mga tao si BBM ngayon. Kitang-kita na po ng mga tao yung anomalya, eh. Kitang-kita po yung ginagawa sa budget, eh. Ginagawa tayong ayuda nation. Hindi talaga nagpo-provide yung mga dapat budgetan, halimbawa, yan, katulad niyan, no? Nakakatulong yung Vice President, burial, tsaka medical. Ang dami natutulungan. Tinanggalan ng pondo. Tapos ngayon, no, nagsalita na yung Makati Business Club na sinasalaula nila, tinitwist nila yung budget para sa patronage politics. Tsaka ngayon nagkukumahog si BBM para pondohan yung mga dapat niyang pinondohan. Tinanggalan po ng mga pondo yung mga big ticket projects, eh. Wala pong pondo. Yung mga malalaking proyekto, lumaki po yung pondo ng DPWH, pero hindi po sa mga big ticket projects, no? Sa mga foreign assisted, funded projects, katulad ng budget po dito sa yung pinakamalaking yung unang subway, binawasan. Bakit lumaki yung DPWH kung bawas-bawas pala yung mga project? Pinaliwanag na researcher ko sino na nga? Si Magno. Si Cielo Magno, professor. Sabi niya, ang dinagdagan ng pondo yung mga multi-purpose building. Yan yung mga pinatatayo na this a project of congressman, mga walang kamatayang, lahat na yata ng barangay ngayon meron ng bubong. Dati lahat ng okay naman ng Pilipinas, lahat ng mga palaruan, di ba? Walang bubong. Ngayon may bubong na lahat. Yun po yun. Doon po dumami. Ayaw nilang makinig sa Iglesia ni Cristo. Ayaw nilang makinig sa 2 milyon. Nakinig si BBM sa 1 tao. Tama nga. Mapangit na president yung ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Ang ganda po ng panawagan. Hindi po pro Duterte lang yun. Magtrabaho na. Kalimutan na yung kalimutan na yung pamumulitika laban sa Duterte. Halatang halata naman, eh. Ibig nyo sabihin, iniimbestigahan ninyo yung 125 confidential fund, pero yung mga bilyon, hindi. Yung bilyon ng confidential fund, bawal imbestigahan. Iniimbestigahan ninyo yung mga popular na ngayon po, tignan po ninyo, araw-araw, may pinugutan na ulo na bata, may pinatay na ni-rape, pinatay, lola pinatay, ni-rape. Uso na naman, balik Pinoy time na naman tayo ngayon. Okay lang sa inyo yan? Kasi mas yung mga araw-araw may pinapatay na drug lord, araw-araw may pinapatay na pusher. Mas gusto nyo tong mga biktima ng mga adiksyonez, yun ang gusto nyo na mamatay. Hindi nyo po masisiraan yung mga Duterte sa tokis. Dahil naranasan namin maging under ng panahon ng Duterte at natuwa po kami nung panahon ng Duterte. Akalain ninyo, binawasan, walang budget yung Vice President, tapos etong mga tao ni Leni Robredo, si Barry Gutierrez, binawasan yung budget ni Sara Duterte. Kinantsawan pa si Sara Duterte.
Eh, mas maliit nga budget ni Lenny, nakakapagtrabaho, eh. Ano ba trabaho ni Lenny? Namimigay ba ng burial at medical? Hindi. Nagpapa-picture lang at nanghihingi ng limos. Buloy pala. Donasyon. O sabi naman ng isang espiritu, bakit kailangan ni Sarah ng pondo sa burial? Supolterera ba siya? Sabihin niyo po yan, yung supolterero ba si BP Sara sa mga nabigyan ng tulong? Yan ang problema sa inyo, dakdak kayo ng dakdak eh. Marami na tulungan, marami na palibing yung tao, si Vice President. Tinanggalan ng pondo precisely kasi nakakatulong. Tulpo tayo para maiba naman. Walang bahid na kulay. Wala nga bahid na kulay, wala rin naman nagagawa. Doon na ako sa may bahid na kulay, may ginagawa. Tatak Duterte kami. Tulpo nyo po siya. Yan lang po ang ating topic para makapagbasa na tayo. Yan, magbabasa na tayo. Okay po yung tulpo, di ba? Okay po sila ng broadcaster sila.